Magandang araw muli mga kaibigan. Sa bidyong ito ay atin sasagutin ang tanong ng ilan sa atin mga taga-subaybay. Marami po ang nagtatanong at napapansin ko, iisa lamang ang klase ng kanilang tanong. Kaya minabuti ko na sagutin ang kanilang tanong sa pamamagitan ng bidyong ito nang sa ganon ay hindi lamang mabigyan linaw ang mga taong nagtatanong tungkol sa kasong ito, kundi pati na rin ang lahat kong mga taga-subaybay. Ang kanilang katanungan ay ganito: sino raw ang may karapatan sa pag-aaruga o custody ng isang illegitimate child kung ang ina nito ay patay na o namatay na? Well, atin po sasagutin yan sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi po ito dapat ituring na isang serbisyong legal. At kung ano man ang aking masasabi, ano man ang aking sasabihin sa video ito, yun po ay pawang personal na opinion ko lamang. Sa mga nakaraang video ko po ay na-discuss ko na ang tungkol sa custody ng isang illegitimate child. At sa ilalim ng Article 176 of the Family Code of the Philippines, the mother has the sole parental authority over an illegitimate child, including custody, while she is alive. Yung ina lang po ng bata ang may tanging karapatan na mangangalaga sa kanya. Ang custody po ng bata ay sa kanya lamang ibinibigay ng batas kung yung anak ay isang illegitimate child, na ang ibig sabihin ang magulang ng bata ay hindi kasal. Subalit, yung authority na binigay ng batas sa ina ay mayroong exception na kung saan mayroong pagkakataon na hindi ibinibigay sa ina ang custody ng bata. Like, for example, yung ina ay napatunayan na siya ay isang mapang-abusong klaseng ina. Siya ay isang ina na pabaya sa kanyang anak. O siya ay isang ina na lulong sa droga. Sa ganong instances, ang pangangalaga ng bata ay hindi maaaring ibigay sa kanya. Now, going back to the questions ng atin mga taga-subaybay, ang tanong nila ay ganito muli: sino raw ba ang may karapatan sa pag-aaruga sa isang illegitimate child kung ang ina nito ay patay na o namatay na? Sa ilalim ng Article 216 ng Family Code of the Philippines, nakasaad ang pagkakasunod-sunod ng mga taong that can substitute parental authority kung sakali ang ina ng bata ay hindi available or kung sakali ang ina ng bata ay namatay na or kung sakali ang ina ng bata ay unfit or hindi karapat-dapat para mangalaga sa isang anak. Ang mga taong binigyan ng authority para mag-substitute sa responsibility ng isang ina ay ang mga sumusunod. Una, yung mga grandparents sa mother side. At kung sakaling wala naman grandparents, ang susunod ay yung mga nakakatandang kapatid ng bata, 21 years old above. At kung halimbawa wala naman kapatid, ang pangangalaga sa bata ay ibinibigay sa actual guardian ng bata o tunay na tagapag-alaga ng bata. Now, halimbawa wala naman actual guardian itong bata, this is the time na kung saan yung biological father ay maaaring ibigay sa kanya ang pangangalaga ng bata
But, yung karapatan na yan ay hindi automatic na ibinibigay ng batas sa kanya. His claim to custody must be established in a legal proceedings. Mayroon po court intervention bago ibigay ang custody ng bata sa kanyang biological father. Ang court po ay isinaalang-alang ang kapakanan ng bata. Dapat sinisigurado na itong ama ay may kakayanan para alagaan ang kanyang anak. Kaya ibigay ang pangunahing pangangailangan ng bata tulad ng education, clothing, shelter, medicine, education, so on and so forth. Now, sa pag-decide ng custody ng bata, the court always consider what is the best for the child. Ang kapakanan po ng bata ay laging isinaalang-alang sa ng korte bago ibigay ang pag-aruga sa bata sa kanyang ama. So, yun lamang po. Sana sa mga nagtatanong ay nakapagbigay ako ng malinaw na kasagutan tungkol sa concern mo. At para na rin sa lahat ng mga taga-subaybay, sana nakapagbigay din ako sa inyong lahat ng konting alaman tungkol sa naging topic natin sa video ito. Disclaimer lang po, hindi po ako abogado pero law graduate din ako kahit paano. Now, kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, kindly subscribe to my YouTube channel, like and share my videos, and don't forget to click the notification bell for more updates of my upcoming videos. Maraming salamat po.